Hey guys, welcome to the day 2 of our Vietnam trip. So, in today's video, we will start our day sa pagtitake ng aming breakfast. Ititake namin yung free breakfast ditong Eden Garden Hotel. Bababa kami dyan. And let's see kung ano yung breakfast na ino-offer nitong hotel. Let's go! We took the elevator hanggang ground floor and then stairs hanggang basement. Maliit lang ang pantry at may about 7 tables. Madami din kaming kasabay mag-breakfast but not too crowded kasi hindi naman masyadong malaki itong hotel na to. Ang breakfast ay until 10 a.m. lang and maaga pa naman kaming bumaba so hindi kami mag-rush. They have a lot of options and hindi naman ako nahirapan pumili kasi almost the same lang sa atin. May fried rice din sila, pansit. It looks like instant pancit canton sa atin but the taste is so different. Hindi kasing alat ng pancit canton sa atin. They have a few options for bread and I chose this one, yung parang bread sa banh mi. Then I added some jam. I also added some fruits like watermelon, banana, corn. I also took a boiled egg. They also have tea but I don't like tea so I grabbed the coffee instead. Customized it by adding milk, sugar, and condensada. I brought them to our table. Ang daming Pinoy dito guys, parang half of the population here ay Pinoy. Pangalawang kuha ko na pala ng pansit canton yan guys, sorry na, masarap talaga eh. Itong sandwich ay may lettuce at bacon and yung bacon ay very bland but still manageable. The coffee is good, yung lasa niya ay depende talaga sa pagtimpla nyo. Overall, I enjoyed the food. Hindi masyadong nakakapanibago kasi konti lang ang difference ng lasa sa food natin. Hey guys, so we are now ready to go. And nagbubook kami ng Grab para mag-grab kami hanggang Tandin Church. Pero wala kasi nag-a-accept. Kasi anong bang oras ngayon? Ano pa lang eh, 12 p.m. pa lang ng tanghali. So walang nag-a-accept. So I think mag-isip na kami ng other options. More than 2 kilometers from here. So kailangan talaga namin sumakay or tingnan natin kung anong maging options natin. Finally, may nag-accept na din ng booking natin kaya nakasakay na din tayo. I think dahil traffic ngayon as you can see, kaya siguro walang masyadong nag-a-accept. I saw a Jollibee store here, sana matry din natin yan. Hey guys, so nandito na kami sa Tandin Church. Pero hindi pa kami makapasok kasi 2 p.m. pa daw. And ngayon ay nasa 45 minutes before 1 pa lang. Hindi kami makapasok. Nandito lang kami sa labas. Umalis na kami doon sa church. Hindi na namin hihintayin. Kasi pupunta na lang kami doon sa may post office, doon sa may cathedral doon. So maglalakad lang kami from there sa church hanggang doon sa War Museum, which is yung ating next stop. Medyo malapit lang naman siya, 1.4 kilometers away lang. So, let's go. Kumusta naman maglakad dito? Hindi naman masyadong feel yung pagod. Marami namang puno. Ang daming puno sa daan. Ang daming puno guys. Medyo, yan, may sikat ang araw. Mahangin. Mahangin. And yeah, sobrang mahangin ngayon. Malinis naman. Pero may ibang parts talaga dito, lalo doon sa medyo matao, na ang daming vandal, ang daming mga sulat-sulat sa pader. Unang pumasok kami dito at dito pa lang ramdam mo na agad yung bigat ng atmosphere. Makikita mo ang photos at videos ng victims pati na rin ang history ng war, kung paano sila pinahirapan at kung anong pinagdaanan nila.
May audio pa na talagang nakakapanindig balahibo and sobrang nakakaawa pakinggan. Parang ang hirap paniwalaan na nangyari talaga to noon. Andito rin ang mga na-recover na gamit ng victims, pati na ang mismong mga damit nila. Sobrang daming matututunan dito pa lang sa part na to. At honestly, kahit hindi mo pinag-aralan ang history ng Vietnam War, maiintindihan mo yung impact nito sa bansa at sa mga tao. Next, pumasok kami sa loob na tinatawag na tiger cages. Akala ko nung una, zoo ito kasi bakit may tiger? Pero grabe, tao pala ang kinukulong dito na parang hayop. Dati, dito daw tinutorture ang prisoners. Kagaya nito. Ganito sila ikinukulong, pati paa nila nakagapos. Halos hindi sila makagalaw, hindi makaupo ng maayos at siguradong napakasakit ng katawan nila araw-araw. Ito naman yung prison sa top view. Dito mo makikita kung gaano kaliit at kasikip yung kulungan. Ito pala yung tiger cages. Dito nilalagay yung prisoners. Dito sa maliit, 2 to 3 person yung nilalagay nila. Dito sa malaki, 5 to 7 person. Imagine that, paano nila pagkakasyahin dyan? May barbed wires pa sa ibabaw kaya kahit subukan nilang gumalaw o tumayo, siguradong masasaktan sila. At dito naman pinupugutan ng ulo ang mga prisoner, a place kung saan walang hustisya at walang kahit anong laban ang mga nakakulong. So, nandito na tayo sa War Remnants Museum. Meron ditong entrance fee, 40,000 dong. Pero nakita ko yung price niya doon sa Klook, 50,000. Mas mura pag dito kayo magbabayad. Hindi ko ngayon nire-recommend ang Klook. Pero if you want to book there, lalagay ko yung link sa description box. So, nandito lang ako sa gilid. Nandyan yung mga pang-bomb ng US. Mostly, ang pinapakita dito is yung mga helicopter ng US, ng panahon ng war. Tsaka konting trivia lang guys. Alam nyo ba na ang War Remnants Museum, ito yung napapakita ng buhay ng mga Vietnamese during war. At yung war na ito is yung dahilan kung bakit communist ang Vietnam ngayon. Kasi yung war was between North and South Vietnam. Yung North, supported by China. And pinaglalaban nila ang communism. And then yung South Vietnam is supported ng US and anti-communism sila. And yung nanalo is yung North Vietnam. So dahil nanalo ang North Vietnam, itong city na to, yung Ho Chi Minh, dati siyang Saigon, pinangalan siya kay Ho Chi Minh. Si Ho Chi Minh siya yung leader nung time na yun, nung war. Pro-communism siya. So kung natalo nga ang South Vietnam, which is supported by the US, bakit mga equipment dito is yung, or yung mga helicopter, mga bomba dito is sa US Army? Bakit yun yung nire-reminisce dito sa War Remnants Museum? Kasi itong War Remnants Museum, ito yung paghihirap ng mga Vietnamese noong time ng war sa perspective ng North Vietnamese. Kung paano silang hinuli, tinorture, pinahirapan ng US Army. And ng ibang Vietnamese, which is yung South Vietnamese, nakakampi ng US. Kung pumunta kayo dito, make sure to ready yourself kasi sobrang nakakaawa talaga yung makikita ninyo kung gaano kabrutal yung mga pangyayari noon. Make sure na emotionally ready kayo sa makikita ninyo. After that, tingnan naman natin ang US helicopters at tanks. Makikita mo dito ang mga ginamit na war machines noong Vietnam War, malalaking tangke, fighter jets, at iba pang armas na sumira ng buhay at nagdulot ng matinding pinsala sa bansa. Nakakagulat makita ito up close at isipin kung paano ginamit ang mga ito noon sa totoong labanan. Tara, tingnan natin isa-isa. Oh, ang laki oh. Oh, ang laki. Tank. Okay. Wow, 40 tons. Okay. Bulldozer. Bulldozer. Tank. This one, ano to? Thrower, flame thrower. Flame thrower. Dito. Sinusunog nila yung pala.
This one, how it's served? Oh. Oh. Ito, pares nito, pero bigger version. Look at that! Machine gun. Ito, rifle. This one, dito siguro sila bumabaril. Ito, may nakaupo dun. Tapos ito yung baril niya. Okay, so we are done with War Remnants Museum. Now we are heading to the church beside the post office. And now, for the walk na naman ng mga person, kasi malapit lang siya, like 1.1 kilometers lang from here, yung post office. So, maglalakad ulit tayo. And, alam niyo ba guys, dito kasi sa Vietnam, may mga bus. Pero hindi kami masyadong nagtitrain, nag-explore ng train. Puro grab lang. So, gusto namin i-try maglakad dito. Ano kaya, how does it feel maglakad dito sa Vietnam? Habang naglalakad-lakad nga kami dito, napapansin ko na marami pala dito talagang kulang pa sa Vietnam. Halimbawa, yung street lights, kung tatawid ka na, walang signage na, pwede ka nang tumawid, ganon. Tapos ang daming mga vandal, kagaya niya, no? Kagaya niyan, guys. Walang street lights. Tatawid kami kapag umandar na din yung kasabayan namin mga sasakyan. Hey guys! So ngayon nandito na tayo sa post office, Saigon Post Office. Kaso sarado, so hindi kami makapasok. Saigon Central Post Office is one of the most famous landmarks in Ho Chi Minh City. Built in the late 19th century, it was designed by a French architect during the colonial era. Ang ganda ng details niya, parang European train station. Kahit sa labas pa lang, ang ganda na ng architecture. Just across the street, makikita mo naman ang Notre Dame Cathedral of Saigon. Built in the 1800s, it's one of the most important Catholic churches in Vietnam. Yung red bricks na ginamit dito, imported pa raw galing France. Under renovation siya ngayon, so photo op lang from the outside. So ngayon tapos na tayo mag-picture doon sa post office. For the walk na naman, tayo papuntang Cafe Apartments. 800 meters away lang yun from post office. These are the tour buses that take you around Ho Chi Minh City. We actually have a booking for one, so stay tuned. I'll share all the details later in this video. Hey guys, so ngayon nandito na tayo sa The Cafe Apartment. And ito na siya sa likod ko. So ngayon, aakyat na tayo doon sa taas and titingnan natin kung saan tayo pwedeng kumain. Let's see, let's go! So pumasok kami dito sa entrance na nakita namin sa gitna. And nagtaka kami bakit parang bookstore naman and walang stairs paakyat. Yun pala, sa gilid pala kami dadaan, so lumabas kami dyan at pumasok sa gilid. Nag-stairs kami, although may elevator naman with a minimal fee, kaso ang haba ng pila. Pagdating namin sa third floor, hinanap na agad namin ang Meraki Cafe. I heard a lot of good reviews dito, so itry natin.
This one is stirred beef. Hindi ka talaga maninibago sa lasa, almost the same lang sa atin. Hindi lang ganun kaalat. This is 10 out of 10 for me. We also tried their famous egg coffee. To be honest, nag-expect talaga ako dito since ito yung laging nire-recommend kapag mag-visit sa Vietnam pero hindi ako masyadong na-impress. Nothing extraordinary. May kasama siyang free na cake. The cake was good pero ang kunat, especially yung top part, I would rate this to 8 over 10. Then we have fish sauce. Chicken. It was good. Malambot ang chicken and it tastes really good so it is 9 out of 10 for me. Spring rolls tastes just the same as our lumpia. This meal comes with complimentary dessert. Lastly, we have this avocado shake. It tastes good din, very avocado and hindi masyadong matamis. So this is 9 out of 10 for me. It's our third day here in Ho Chi Minh and for today, we will first go to Cafe San Bon Mien Thao Moc. I'm not sure if I pronounced it right. We took a grab ride for 208,000 dong or 494 pesos and 89 cents. Mas mahal than usual kasi this is by far the farthest na napuntahan namin dito from our hotel. Pero hindi naman masyadong heavy ang traffic kaya saglit lang ang travel time namin. Nandito tayo ngayon sa Cafe San Bon Mien Thao Moc. From hotel namin, nag-grab lang kami. Medyo malayo siya ng kaunti dun sa city center kasi yung hotel kasi namin is nasa city center siya and from there, nasa 7 kilometers yung layo niya from here. Pero mabilis lang naman, parang mga nasa 20 minutes lang yung trip namin. So, nandito na nga tayo, tinry lang natin to. Tingnan natin kung masarap ba yung food dito. Pero kung sa location-wise, sobrang ganda niya talaga, guys. And sobrang aesthetic niya. And malamig dito sa baba. Bali, 3 floor siya. Tapos nandito kami ngayon sa baba. Mas malamig kasi dito. Yung sa second floor, meron din sa taas. Medyo mainit na doon. So, dito, maganda din naman yung view. And mas malamig. Tikman natin kung masarap yung food nila. And in fairness, guys, very mura lang din yung kanilang food dito. One order of this. Ang chicken wings pa lang. Sorry, I don't know the English. Then how am I? Okay. Hindi daw siya marunong mag-English. Ready? Yeah. One order of this. One ice cream chocolate and one mango smoothie and one sake beef with Yeah. chip and one white rice with sauce. That's right. Thank you so much. This is what I ordered. This is chicken wings with white rice. Tingnan mo naman. Buksan na nga natin. Naka-plastic pa. So, let's see. And this is his. Yung parang beef steak siya na may fries and tomatoes. And ito yung mango smoothie. Oh, yun na naman ang shala. And then this is the chocolate ice cream. Let's try and see. Sarap ba? Sarap. How about this? Tingnan ako ito.
Sarap. Sarap, guys. Sarap ng price nila. Try natin yung fries. Sarap. Masarap lahat, guys. Wala akong mapili. Grabe lakas ang hangin dito. Hindi na kailangan ng aircon. Okay, tikman natin yung snack. Sarap. Walang special ingredient. Char. Hindi, ano siya. Mingo-mingo. Lasang natural. Patikim nga ako nito. Yung ice cream, di ba? Ang ganda. Ganda ng presentation. Just like the usual ice cream. Ito yung mga gusto ko dito, guys. Gusto ko yung mga ganitong food. Yung parang walang kakaibang lasa. Yung parang pang Pilipinas lang din. Kasi, minsan, yun yung parang hindi ko masyadong gusto pagka pumunta ako ng ibang bansa. Yung food nila is iba yung lasa. Kasi sa nakasanayan natin dito. So, syempre, kaya nga tayo nag-explore ng food, diba? Para mapag-compare natin yung difference between the food sa Pilipinas at yung food sa bansang pinupuntahan natin. Pero so far, hindi naninibago yung chunk ko dito, guys. Kasi yung food nila is halos kalasa lang din sa atin. Pero sila, mahilig talaga sila sa gulay dito. Parang halos lahat ng in-order namin food dito, palaging may gulay. Kaya siguro mga healthy sila dito. And mga mapapayat, that's my food. May chicken, may gulay pa. Palaging may gulay. We're going to pay by card. What we will send by. 3% additional. Okay, can you follow me? At ayun na nga, may 3% daw na charge pag card. Let's follow kuya kasi sa kabilang part pa if magbabayad ng card. Medyo nagsisi ako sa part na to, sana pala dinamihan natin ng konti ang winidraw natin. Next, we're heading to Starbucks sa tapat ng Cafe Apartments. Doon lang muna tayo magpapatay ng oras habang hinihintay ang 5 PM para sa ating bus tour. Hindi mo talaga mamimiss ang Pilipinas dito sa dami ng street vendors kagaya sa atin. So we just arrived. Actually, malayo ang binabaan namin kasi closed itong daan na to. Nilakad lang namin from Babaan papunta sa SB. Napakadaming tao talaga dito sa part na to kaya closed area. Walang dadaan na sasakyan kasi sinarado nila ang entrance. Grande. Both. And one. And then Thank you. Hey guys, so ngayon nandito tayo sa Starbucks. Nandito lang siya sa tapat ng The Cafe Apartments. So, kasi mamayang 6 PM, punta kami dun sa Saigon Opera House kasi dun kami maghihintay ng bus para dun sa Hopper bus. Para dun sa night tour, night city tour dito sa Saigon. So, nag-avail kami ng sa food na around $5 lang per person. So, why not, diba? Para makita natin yung gabi, yung city lights, or yung gabi sa Saigon. Naikot natin yung Saigon pag ng gabi. So, 45 minutes yun, yung ride na yun. And mamaya pa kasi alas 6 kami maghahapon dun sa bus kasi by that time, bukas na yung mga ilaw. Pagka kasi maaga pa, hindi pa naman bukas yung mga ilaw. So, 45 minutes ride lang yun. So, we have to make the most out of that ride. So, ngayon 4 PM pa lang. So, may 2 hours pa kami maghihintay bago kami pumunta doon. And nandito kami sa Starbucks sa tapat ng The Cafe Apartments. Kasi ito yung pinakamalapit na Starbucks doon sa Saigon Opera House. So, 800 meters away lang to. Medyo maliit siya, pero dahil ito yung pinakamalapit,
And pwede din namin lakarin yun if gugustuhin namin kasi sarado kasi itong park na to. So maglalakad pa rin talaga kami pa. Tsaka usually guys, nakikita ko dito yung mga taong naka-costume, yung parang pang Vietnamese na outfit. I think meron dito mga rental shops. Pero hindi ko alam kung saan. Marami ako talaga nakikita dito mga naka-Vietnamese outfit. Ayun yung The Cafe Apartments. Ayan, kung saan tayo galing kahapon. At nilakad na nga namin from SB to Opera House. Akala namin dire-diretso na kami pasakay sa bus pagdating, pero Sobrang haba ng pila, guys. So, ayun pa, oh. Kata. Kapag magdo-double decker bus kayo, guys, dapat make sure na nandito na kayo an hour before your desired time. Kasi sobrang haba pala talaga ng pila. And first come, first serve lang yun. Sana nga doon kami makapwesto sa taas. Kasi mas maganda doon sa taas, doon sa second floor. Second floor ng double decker. So ito guys, yung ticket na binigay sa amin. After namin pakita yung aming voucher sa Klook. So kung gusto niyo din mag-book sa Klook, ilalagay ko yung link sa description box. Nasa around $5 lang yun. Pero pag dito kayo bumili, nasa around, ito nakalagay dito, for adult $7 ang isa. Very easy lang to redeem. Pipila lang kayo dito. And ipapakita nyo lang yung inyong voucher from Klook. And then bibigyan na nila kayo ng physical card. That's it. Yay! Mag-hop on na tayo. And it's, 6 p.m. So, sakto lang. Yes, we're here now. Ayan. Pinapapuno pa nila yung bus bago umalis. Mahaba pa rin yung pila sa baba. And lahat pala guys, dito sa taas. Kasi nga naman, magbabayad ka nga naman ng certain fee, tapos nandun ka lang sa baba, hindi mo din ma-enjoy. So, lahat kami nandito sa taas. Yung baba ay akyatan lang siya. So, gana lang siya paakyat. Chúng ta sẽ xuất phát từ nhà hát thành phố nằm bên tay trái, đường Siyempre, Trần hindi Phước natin Đạo, maintindihan yan, đến với guys. quận 2 và cầu Thủ Thiêm 1 và quay về trung nakabalik na nga tayo sa pila ng bus and hindi pa makapag-park ang bus kasi sobrang traffic. Ito nga pala yung bilihan ng ticket kung hindi ka bibili sa Klook. At dahil hindi pa nga tayo nakapag-try mag-subway, pumasok tayo dito sa subway station. As you can see, sobrang daming tao. Gusto ko sana i-explore ang subway kaso ang daming tao, baka maubos lang ang oras natin. Hindi na kami nag-try. Babalik na kami kasi sobrang haba ng pila. Saka baka maligaw-ligaw pa kami kung saan pa kami makababa. Ay, ang hirap pa nung basahin yung kanilang characters. We took Grab ride instead. At syempre, last night na natin dito sa Ho Chi Minh, naisip namin na dumaan muna saglit sa Bui Vien na 1-minute walk lang sa hotel namin. If you want to explore nightlife dito sa Ho Chi Minh, this is the perfect place. Bui Vien is known for its bars, clubs, and restaurants that offer a wide range of entertainment options, including live music, DJs, and a general party atmosphere. Some things to note before you visit. Medyo overpriced ang drinks dito since this is a tourist spot. Also, bar and restaurant staff are very persistent in trying to get you to eat or drink at their establishments. Like, hindi ka talaga nila titigilan. And syempre, open street ito kaya expect nyo na habang naglalakad-lakad kayo ay may dumadaan na sasakyan. That's it for our Ho Chi Minh adventure. In part 3 of our Vietnam trip, let's explore Da Nang.
We will show you how we traveled from Ho Chi Minh to Da Nang and show you around the area. We will explore the best places to visit and syempre, yung mga gagastusin natin. Don't forget to like and subscribe. I'll see you in my next video.